Mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalakas na argument mula sa mismong utak ng Ripple, si Ginoong David Schwartz o ang CTO. Noong 2017 pa niya sinabi na mas mataas na presyo ni XRP ay makakatulong mismo kay Ripple. Parang prophetic ang sinabi niya kasi ngayon sa 2025 ang mga nangyayari sa real world ay unti-unting tumutugma sa kanyang vision. Kaya tanong natin ngayon, bakit mahalaga ang presyo ni XRP? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinabi ng Ripple CTO noong 2017 tungkol sa presyo ni XRP. Ayan po siya, si Ginoong David Schwartz. At sa kanyang 2017 na tweet ay ipinaliwanag po niya na mas mataas na presyo ni XRP ay nagbibigay po kay Ripple ng mas malaking leverage. Simple pero powerful. Kung mas mahal ang token, mas malaki po ang value ng kanilang hawak na supply. Ang effect po nito ay mas kaya nilang mag-incentivize ng partners, liquidity providers at saka corporate participants sa network. Bukod dyan, mas kaya nilang mag-generate ng revenue mula sa XRP sales kapag kailangan nilang pondohan ang developments at saka expansions. Hindi ito tungkol sa short-term pump, kundi sa pagbuo ng ecosystem kung saan si XRP ay ginagamit bilang isang asset na may tunay na economic weight. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang mataas na presyo sa liquidity at saka institutional usage? Kapag tumaas po ang presyo ni XRP, lumalaki ang market liquidity at saka trading volume. Ito po ang core function ng isang asset na ginagamit bilang intermediary. Kapag mas mataas ang value ng XRP, mas kayang hawakan ng network ang mas malalaking payment corridors at saka cross-border flows. Ibig sabihin, hindi lang siya token sa wallet, kundi infrastructure maging sa institutional scale. Si Ginoong Schwartz mismo ang nagsabi, mas malaking liquidity pools ay nagbibigay ng expanded business territories. Ang mas stable pricing, mas madaling hedging at mas managing volatility kahit pareho lang ang laki ng sales. Dito po nagiging seryoso ang mga banks at saka remittance partners. Ano naman po ang kinalaman ng public perception sa presyo ni XRP? Sabi po ni Ginoong Schwartz, may psychological factor sa market perception. Kapag mataas ang presyo ng XRP, madalas ina-associate ito sa tagumpay ni Ripple. Kahit unfair, ito po ang reality ng finance. Kung maganda ang presyo, mas maraming institutions ang nagiging confident na gumamit ng technology ni Ripple. Ito ay nagiging indirect marketing tool. Kung mababa ang presyo, iniisip ng mga investors na weak or mahina ang foundation ng ecosystem kahit hindi iyon laging totoo. Kaya ang price optics ay nagiging strategic advantage lalo na sa mga corporate negotiations at enterprise integrations. Ngayon ay tumama ba ang vision na ito ngayong 2025? Fast forward po tayo sa kasalukuyan at napaka-intense ng realidad or katotohanan. Nakatapos po si Ripple ng $2.5 billion in acquisitions. Pinalawak ang institutional footprint at ngayon may hawak ng higit $90 billion na XRP base sa operational data. Hindi na ito simpleng startup. Ito ay global enterprise na may reserves na kayang mag-operate bilang treasury engine. Ang mga hawak na asset at escrow pools ay parang fuel tank ni Ripple. Kapag tumataas ang presyo ng XRP, automatic lumalaki ang kanilang kapital at kakayahang pumasok sa mas malaking markets. Ito po mismo ang blueprint na sinabi ni Ginoong Schwartz noon. Ngayon ay gaano po kalaki ang hawak ni Ripple at ano po ang epekto nito?
Ngayong nito pong December 1, 2025 ay hawak po ni Ripple ang 34.7 billion XRP sa escrow na tinatayang nasa value na $71 billion. May additional po na 4.95 billion XRP sa mga usable wallets na higit $10.2 billion ang katumbas. Ibig sabihin, hawak po ng kumpanya ang halos $92 billion na XRP treasury. At ito po ang pinakamatinding punto. Bawat $1 increase sa presyo ng XRP ay nagdadagdag ng humigit kumulang $40 billion sa kanilang net asset value. Sino ang kayang gumawa nito? Walang bank, walang remittance company, walang fintech, tanging network-based asset economy lamang. Ito ang Ripple advantage. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng analyst at institutional observers? Maraming analyst tulad po ni Credibull at Digital Asset Investor ay matagal nang nagsasabi na si Ripple at si XRP ay likas na interdependent. Hindi nila ito sinasabi ng diretsahan dahil sa regulatory optics, pero malinaw sa kanilang galaw. Si Ginong Brad Garlinghouse ay nagpatibay na nananatiling sentro si XRP sa strategic roadmap. Habang si Madam Monica Long naman ay nagbanggit ng XRP-backed collateral bilang institutional liquidity pool. Ngayon, kapag nagtatayo ka ng global settlement infrastructure, kailangan mo ng asset na may value, liquidity, at saka scalability. At dito po pumapasok si XRP bilang engine. At yan bilang ang sunod po nating katanungan ay ano naman po ang loop na nabubuo kapag tumataas ang presyo ni XRP. Ito po ang pinakasimple pero napakalakas na mekanismo. Ang mas mataas po na presyo ni XRP, yan po ay magdudulot ng mas lumalaki na liquidity capacity. Pagkatapos, ito po ay mauuwi sa mas lumalaking institutional corridors. Pagkatapos ay lumalaki ang value ni Ripple at mas maraming growth. Pagkatapos ay balik na naman sa mas mataas na XRP. Ayan, yan po ang loop. Ito ang cycle na gustong iwasan, ipahayag ng regulatory environment. Pero ito po ang likas na market physics. Kapag asset-based ang business model, ang value ng token ay indirectly value ng infrastructure. Ito ang dahilan kung bakit sa taong 2017 pa lamang ay alam na ni Ginong Schwartz ang long-term trajectory ng XRP. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung titignan po natin ng buo, walang sinabi si Ginong Schwartz tungkol sa hype. Hindi niya sinabi na tataas ang presyo dahil sa tweets o marketing. Sinabi niya na ang mataas na presyo ay nagbibigay kay Ripple ng capability. Ito po ay capability na mas malaking reward incentives, mas malaking liquidity, at saka mas malaking adoption. Ngayon, nahawak po nila ang multi-billion XRP reserve. Ang dating teorya ay naging corporate machine. Kaya para po sa atin bilang mga holders at traders, tandaan po natin na ang tunay na value ng XRP ay hindi lamang po makikita sa chart, kundi sa utility at sa kanyang real-world execution. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.